Magandang araw po, si Mike Kanyayahan ito. Babasahin ko yung yung isang quotation na galing kay Seneca. Mula doon sa kanyang On Providence, no. At ito ang ang quotation o sinabi ni Seneca. Why then are we offended? Why do we complain? This is what we are here for. Ganun lang ka-easy yun, no? Pero napakalaman, no? Doon sa sinabi ni Seneca, why are we offended, no? Bakit ba sumasama ang loob natin, no? Bakit tayo nagrereklamo? Sabi niya, ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Yung word na ito, hindi yung pagrereklamo o pagsama ng loob. Ang tinutukoy niyang ito ay yung sagot doon sa tanong. Halimbawa, bakit sumasama ang loob natin? Bakit tayo nagreklamo? Ito ang sagot, no? Kasi, no, life is so hard, no? Life is so difficult. Life is unfair. Life is suffering. Life is inconvenience. Life is blah, 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 etc., etc. That's life, and that's we are here for. Yun ang ibig sabihin ni Seneca. Hindi tayo inilagay dito ng kung sino man sa mundong ito para magliwaliw, no. Yun na nga talaga yung mundo, hindi naman talaga ito yung para bang luxurious hotel or place to to live or convenient place to live. Hindi ito yung hindi ito yung ganun, no. Although yun yung pursuit natin, di ba? Pero hindi ganun yung mundo. So ngayon, walang pinagkaiba yan dun sa mga adventure game or activities, no, na kung pupunta ka ron, ibig sabihin hindi ka maghahanap ng quiet place or tranquility doon sa isang adventure game or activities, no. So ang i-expect mo ay puro uncertainty, thrill, di ba? At yung thrill, terror, no? Lahat. Yun ang expect mo ron. And then how will you survive doon, di ba? Doon sa adventure. Siyempre, ano yung ginagawa ba ng mga mahilig sa adventure game, di ba? Or activities. Ini-enjoy nila. Kaya sila nagpapatuloy doon sa ganong kalakaran. So, kaya wag nating kalimutan, no, na ganun din yung ating mga ninuno. Wag nating kalimutan na tayo ay ay bahagi lang or parang nasa dulo lang ng long line of succession ng ng ganung proseso. Na tayo ay karugtong ng ating mga ninuno. Galing tayo sa ating mga ninuno na nag-survive doon sa ganung proseso. At bakit sila nag-survive, no? Dahil dahil naintindihan nila na ganun yung mundo. Pumaloob sila sa proseso. At sa pagpaloob sa proseso, natutunan nila kung paano lumaro sa ganitong proseso. Ngayon, ang mundo ay ay pinagagana ng apoy, no? Mayroong buhay dahil may apoy. So ibig sabihin, no, bakit kailangan may apoy? Dahil kailangan may contradiction. Hindi pwedeng walang contradiction, no? So hindi pwedeng yellow lang, hindi pwedeng stillness lang, no? Dapat, mag-melt yung yelo para may movement, no?
At may movement, pag may movement, may life, no? Pag may apoy, may life, di ba? So, ganyan yung yung kalikasan natin. So, tayo ay pinapanday din ng apoy. Hindi tayo pinapanday ng yelo. In fact, pinatitigil ng yelo ang buhay natin. Pinatitigil ng panlalamig ang buhay natin. Dapat lagi tayong lagi tayong warm. Lagi tayong mainit, no? So, nasa init tayo, dapat gumagana tayo. Tulad ng makina, no? Hindi yan gagana kung walang heat, no? Walang heat. So, at napakalakas ng makina pagka malakas yung heat, no? May force, no? So, ganun. Magreklamo tayo, di ba? Ano ba itong buhay ito? Bakit ito? Bakit ganyan? Ano ba yan? Ganyan. Hindi tayo pwedeng huminto lang doon sa pagreklamo. Dapat, alam natin, yung pinagreklamuhan natin ay kalsada yon, daanan yon, rough road, di ba? So, syempre, rough road yon, magreklamo ka, you find your way to get through it, no? To get through it. May kasamang action doon. At sino a-action doon? Hindi yung pinagreklamuhan mo. Wala kang pinagreklamuhan. Ikaw yung a-act. You act upon it. Ang problema, di ba? Yung magreklamo tayo sa Diyos. Magreklamo tayo sa kung sino nasa taas natin. Hari. Kung sino may kapangyarihan. Presidente, ano pa ba? Opisyales, teacher, magulang. Alam nyo, sa kalikasan, kahit yung mga anak ng kahit na anong hayop, di ba? Nagrereklamo dun sa nanay nila, no? At nature provides kung alam natin hindi natin kaya. Di ba? Pero kung alam din ng nature kung kaya na natin. At lahat ng mga deprivation natin, ibig sabihin, sinasabi ng kalikasan na kaya na natin ito. Tulad ng mga hayop lang, di ba? Yung mga offspring ng mga ng mga kahit anong hayop, anak man yan ng dinosaur o mapasisiw ng mga inahin, kuting ng mga pusa o tuta ng mga aso. Iiyak yan pag nagugutom, di ba? Nature provides, no? Ibibigyan sila ng pagkain. Padididihin sila, tutulungan sila ng mga inahin, at kung makikita ng kalikasan na kaya nila, no? Yung iyak nila, ikino-convert yan sa responsibilidad, sa pagiging accountable, sa action, di ba? Kaya natututo itong mga offspring kung papaano mag-act upon doon sa suffering, no? So example, di ba? Nagugutom tayo, no? Pag nagugutom tayo, di ba? Hindi tayo mag-i-stop sa pag-iyak dahil nagugutom tayo. Nandyan yung tendency na maghahanap tayo ng kakainin. Diba? Ngayon, at pag kumain tayo, maiibsan ang gutom natin. So, pero hindi rin nagtatapos. Sabihin natin, and we will live happily ever after. Hindi. Andyan pa rin ang suffering. After mong kumain, magugutom ka. At pag nagutom ka, andyan na naman. Magrereklamo ka na namang ang sakit ng tiyan mo, nahihilo ka, nagugutom ka. At yung apoy na yon na nararamdaman mo, itutulak ka nun para umaksyon. Maghanap ng pagkain para maibsan ang gutom mo.
So, may kaakibat na action dito. So, ngayon, bakit? Bakit tayo nagreklamo? Bakit tayo na sumasama ang loob, diba? Sabi nga ng Seneca. Yan yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ibig sabihin, yung action, yung life, no? Yung action na yon, hindi nga yung result, kundi yung buong proseso. Magpatuloy tayo, diba? At kilalanin natin yung yung proseso na yon. Galangin natin yung proseso na yon. Na ang proseso ay kailangan tayong dumaan sa apoy dahil ang buhay ay kontradiksyon at walang katapusang proseso. Isa lang ang certain, di ba? Ang magpatuloy tayo sa buhay ng ng hindi humihinto sa pagrereklamo. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.